Mga kaibigan, binabati ko po kayo ng isang magandang araw sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ngayon ay mag-aaral na naman ng mga salita ng Diyos upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Ang unang layunin ng isang nag-aaral ng mga salita ng Diyos ay nagsasaliksik ng katotohanan. Ang pangalawa po ay paghahanap ng kaligtasan. Sapagkat ang pinakamahalagang dapat na malaman natin sa pag-aaral natin ng aklat na ito ay ang ating kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakamahalagang bagay na ating tutuklasin kapag tayo po ay nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Paano po ba tayo maghanap ng katotohanan sa Biblia? Kailangan po natin, mayroon po tayong pagbabasehan na mga naunang mga nagturo na at nangaral na. At doon natin sasabayan upang malaman po natin ang katotohanan, sapagkat ang mga naunang mga ngaral ay mga nangaral lang po sila sa sarili nilang mga isip o kaya mga naipasa sa kanila ng mga aral, mga kaibigan. Tayo naman po ngayon sa ating panahon ay magsasaliksik po tayo kung sino sa kanila ang mga nagturo ng tama at mga nagturo ng mga mali. Kailangan po natin manood ng mga nakalipas na mga video na itinuro na nila at doon natin po iisa-isahing i-analyze upang malaman po natin ang katotohanan. At lalagyan naman po natin ng ating pagkaunawa sa mga bagay na kanilang mga itinuro, na kung mali ay lalagyan po natin ng paliwanag nang sa ganon ay maunawaan po natin upang matuntun po natin ang katotohanan. Manood po tayo ng video upang tayo po ay may gabay sa ating pag-aaral. Sapagkat ito na po ngayon ang paraan upang mag-aral ng mga dapat natin aralin ngayon. Noong nakaraang panahon, ang mga nag-aaral ng mga ganitong bagay ay gumagamit po sila ng mga libro, mga aklat. Subalit sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, ay karamihan na po na ginagamit ay puro video na. Manood tayo ng video upang tayo ay makapag-aral, matuntun po natin ang katotohanan, mga kaibigan. Paano ba natin hahanapin ang katotohanan sa Biblia? Kasi, ang sabi sa Biblia, yung katotohanan nandito. Sinasabi ho ng Biblia na ang katotohanan ay nasa aklat na ito. Pakinggan nyo ang batayat. Basahin natin sa sa Ecclesiastes 12:10. Ganito po nakasulat. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Yung nasusulat na matuwid na salita ng katotohanan. Hahanapin natin ngayon. Sasamahan niyo ako ng paghahanap. Sasamahan ko po kayo. Hindi ko kayo iwan ngayon. Hanggang mamayang open forum natin, pwede niyo akong diskusyonin, pwede niyo akong kalabanin, pwede niyo akong asarin, tanungin niyo ako ng kung ano-ano, payag ako. Kasi magkasama naman tayo naghahanap ng katotohanan eh. Alam niyo, sa paghahanap, mayroong iba't ibang mga bagay na daranasin ka. Sa paghahanap ng ginto, papawisan ka sa kahuhukay. O kahuhukay, may nakakainis. Totoo, hindi. Di ba hinukay mo na? Di nando na. Yung isang kasama mo yung nagkamali ng pagkilos, yung hinukay mo, umuho uli dun sa ilalim. Inis na inis ka. Kasi naghahanap ka ng ginto,
Pumapayag ka nang may mangyaring ganong mga bagay, nakakainis, nakakainip, nakakaasar, o nakakagalit. Dahil in search for gold or treasure, you are not going to give up because of those simple things na nasa salunga mo. Ano po ibig kong sabihin? Ganon din ang gagawin natin. Palagay nyo, naiinis kayo, naiinip kayo, o kaya nagagalit kayo sa mga sinasabi ko. I hope you will not give up your search. Kasi ang hinahanap natin yung katotohanan. Ngayon, ako naman naniniwala, meron kayong mapupulot sa ganitong bagay. Mga kababayan, huwag ho kayong kagaya nung iba na merong iba akala niya marunong na siya, ay nung makinig. Sinara na nga niya, kinandado pa. Yung nakausap. Mahigit 2,000 taon po na pagsasaliksik, paghahanap ng katotohanan tungkol sa mga nakasulat sa Biblia, mga kaibigan. Lahat po ng mga pumasok sa larangan ng pagre-religion ay wala pong tigil ang kanilang paghahanap ng katotohanan. Hanggang sa panahon po natin na ito, mga kaibigan. Ngayon, lumipas na po ang Brother Eli Soriano bago lumabas ang mga ilang hiwaga na sa ngayon po natin ay maririnig. Ito po yung sinasabi ko po ngayon na tamang bautismo. Mga kababayan, sa loob po ng 2,000 taon, ngayon lamang po napasimulan, nabanggitin ang tamang bautismo sa pamamagitan ng Church of God Born Again Christians. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Ito po ngayon ang hinahanap natin na katotohanan. Dahil matagal din po ako nagsaliksik tungkol sa katotohanan na kailangan natin hanapin sa Biblia. At aking nasumpungan ang tungkol sa katotohanan ng tamang bautismo, mga kaibigan. Ang tamang bautismo ay tubig na ibubuhos sa kamay at sa noo na may kasamang mga tamang salita. Sapagkat kung mali po ang salitang kasama ay malamang hindi rin po yan makakapaglinis ng mga kasalanan. Ang bautismo naman po na lubog sa tubig, tiyak yun, tungo po yun sa kamatayan. Nakasulat po iyan sa Biblia, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video upang sa ganun ay masaliksik natin, maisa-isa natin na suriin ang mga bawat salita na binibitiwan nang sa ganun ay makasumpong po tayo ng mga tamang sagot at katotohanan. Kung isang taga Iloilo, serrado na Mr. Soriano, serrado. Kastila po yun serrado. Tayo naman, umon Pilipino, siguro hindi naman tayo lahing Kastila talaga. Ang tamang pronunciation serrado. Mga ninuno natin, di marunong talaga Kastila, ginawa sarado. Ayun, sarado. Pero talagang serrado. Tama naman yun serrado na Mr. Soriano, kinandado ko pa nga Merong ganon. Pero inaanyayahan ko kayong buksan nyo sandali ang kandado. Lagyan nyo lang konting kapirasong makapasok lang ang sariwang hangin, mga kabayan. Huwag naman yung pagkasara-sara. Kasi makikita nyo naman ang katotohanan mahalagang maintindihan. Tama po. Ang katotohanan ay mahalagang maintindihan po natin. Yun pong aking binabanggit na isang katotohanan na nakasulat sa Biblia na tamang bautismo ay dapat po yan ay pag-aralan mabuti, suriin po ninyo mabuti, himay-himayin po ninyo yan upang nang sa ganon ay mapapatunayan po mismo ninyo kung tama po ang aking mga sinasabi. Ang pagsasaliksik po ng katotohanan ay kailangan po ang mahabang panahon natin
at marami tayong pagbabatayan, sasaliksikin mga itinuro na ng mga naunang mga ngaral upang sa ganun ay mapatunayan po natin kung alin po ba sa lahat ang kaisa-isang katotohanan na tamang bautismo, mga kaibigan. Sabi ni Bilarde, siya nagsasabi ng totoo. Sabi ni Cardinal Sin, mas totoo kanya. Ngayon, sabi naman ni Jimenez, kilala niyo si Frank, yun bang nanginginig sa atin, Lord, di ka mamuna, Lord. Yun, yung mga yung ganon, si Frank Jimenez mo yun. Sabi naman niya, yun naman daw kanya ang totoo. Pero pare-pareho silang Katoliko. Tapos ito na naman ang isa, si Father Archie Giriba. Siya naman daw ang katotohanan. Ngayon, hindi naman papayag ang Iglesia ni Cristo na sila ang katotohanan. Hoy, kami ang totoo. Ang hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo, lulutong ang gulugod sa impyerno. Yun naman ang sabi ng Iglesia ni Cristo. Hindi mo naman masisisi ang Iglesia ni Cristo ron. Bakit to? Yung iba na sinisisi ang Iglesia ni Cristo. Ba't ganyan kayo magsalita? Natural lang yun. Nandun siya. Sino sa inyo hindi naniniwalang maliligtas kayo sa relihiyon nyo? Kaya ako, hindi ko sinisisi ang Iglesia ni Cristo, maniwalang sila lang ang maliligtas dahil sila lang daw ang nasa tunay na relihiyon. Ngayon, papayag ba naman akong sabihin mo sa akin yan, Iglesia ni Cristo? Siyempre, ako naman ang paniwala ko. Kaya nga nandito ako, dito totoo eh. Hindi ba? Natural yun sa akin. At natural yun sa bawat matinong taong maniwala na yung kanyang kinalalagyan ng totoo. Kaya huwag tayong magkagalit dahil doon. Amen? Natural lang yun sa atin eh. Siyempre, I love my own. Yung anak mo nga kapag kapangit-pangit cute na cute ka ang baby ko. Ang ganda-ganda pwedeng Miss Universe. Pwedeng Miss Universe kung wala nang babae sa mundo. Yung anak niya. Pero mo anak niya yun ang pinakamaganda sa lahat. Ganun lang ang tao. Dapat maunawaan natin sitwasyon ng ating kapwa, hindi ba? Pero, hindi yun ang totoo. Hindi ko mo yun ang paniwala mo, hindi ko mo yun ang pakiramdam mo, at hindi yun ang paninindigan mo, it doesn't necessarily follow that the truth is with you. Bakit? Because the truth is in the words of God. Kaya, pag hindi lumabas sa Biblia, pag hindi kinumpormihan ng Biblia, bigo ka. Dapat kang magbago. Yan po ang layo ng ating exposition. Sana huwag kayong magalit. Marami na ho kasing galit sa akin eh. Hindi lang siguro nila nararamdaman yung nararamdaman ko. Kasi ang nararamdaman ko, ako ho mahirap na tao. Wala naman akong pera. Para ako'y mangahas magsasalita ng bagay na laban sa kapwa, siguro may nag-uudyok na lang sa akin. Siguro kung wala akong nag-uudyok sa akin, mananahimik na lang ako. Biro mo, madimanda ka. Pero hindi pa rin ako tumitigil. Alam niyo kung bakit? Siguro may nag-uudyok sa akin, sabihin niyo na kahit sino pa ang tamaan. Ako, paniwala ko, kahit tatay ko tamaan, sasabihin ko yung sinasabi ng Diyos. Magalit na sino mang magagalit. Magalit na kahit sinong magagalit. Yan po ang narinig natin na sinabi ni Brad Eli Soriano. Sasabihin daw niya ang sinabi ng Diyos. Kahit ang tatay pa niya ang matamaan. Magalit na kung sino magagalit. Basta sasabihin daw niya ang sinabi ng Diyos. Napakatibay po na pananalita. Ngayon po, saan po ba nanggaling yung sinasabi niya na basta't sinabi ng Panginoong Diyos? Nakasulat na po yan sa Biblia, mga kaibigan. Hindi na po kakausapin ng Diyos si Brother Eli Soriano. Ngayon po, nakamatayan na niyang hindi niya nakausap ang tunay na Diyos, mga kaibigan. Katotohanan po yan. Napakarami pong video na in-upload niya na nakakausap daw niya ang Panginoong Diyos. Napakarami po yan. Bakit ko po sinasabi ang bagay na yan, mga kaibigan? Mula pa po noong 1990,
narinig ko na po ang boses ni Brother Eli Soriano sa radyo. Hanggang sa ngayon po, naririnig pa rin sa YouTube ang kanyang boses. Patuloy na nagkakalat, nanghihikayat ng mga tao upang sila ay mailigaw. Bakit ko po sinasabi na upang sila ay mailigaw? Nasumpungan ko po kasi na nakasulat sa Biblia ang tamang bautismo, na ang bautismo naman na ginagawa ni Brad Eli Soriano sa MCGI ay maling bautismo. Kaya ko po nasasabi na ang mga nahihikayat niyang umanib sa samahang MCGI ay mga nailigaw na dahil sa maling bautismo na lubog sa tubig. Kasi nararamdaman ko yung sinabi ni San Pablo, Galacia 1:10. Pakinggan niyo po. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Iyan po ang aking sinasabi sa inyo ngayon, na ang tamang bautismo na aking sinasabi, na katotohanan na natuklasan ko mula sa mga nakalihim na hiwaga sa Biblia, mga kaibigan. Hindi ko po iyan tinanggap mula sa tao, kundi iyan sa pamamagitan po ng ebanghelyo na nakasulat po sa Biblia. Wala pong taong nagturo sa akin yan, mga kababayan. Kaya hanggang sa ngayon, mula noong pumanhik ang mga apostol sa langit, wala pa pong nagturo ng tamang bautismo na buhos sa kamay at sa noo. Samantalang, ang ganitong klase ng bautismo ay halos 2,000 taon na ang ginagamit mula nung nagpasimula si Apostol Pedro sa kanyang kongregasyon. Mga kababayan, ang mali sa bautismo ng Katoliko ay ang sinasalita na I am baptizing you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Yan po ang mga salitang makakasira po sa espiritu ng tao na nakatira sa ating mga puso. Sinasabi ko po sa inyo, wala pa pong tao dito sa daigdig na ito na nagtuturo tungkol sa tamang bautismo na yan. Tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Kung hindi ko po tinanggap yan sa mga tao, sapagkat wala pa pong kinopyahan yan, natupad na po dito sa Church of God Born Again Christians ang nakalihim na hiwaga sa Biblia
tungkol sa kaligtasan ng bawat tao. Ikaw ay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? Nagsisikap ba akong kalugdan ng tao? Yun ba ang aking obra? Yun ba ang aking profesyon na kalugdan ako ng tao? Masarap po yun. Pag kinalugdan ka ng tao, lagi kang papapurihan. Lalagay ka sa front page, di ba? Pero hindi yun yata ang gusto ng mangangaral ng Diyos eh. Ako ba ikay nagsisikap na kalugdan ng tao? Kung ako'y kalulugdan ng tao, hindi ako alipin ni Kristo. Hindi yung tinding salita, no? Pag ang tao natuwa sa'yo, hindi ka alipin ni Kristo. Sapagkat ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, ito'y hindi ayon sa tao. Binasa po niya ang talata na ang ebanghelyong ipinangangaral daw po niya ay hindi daw ayon sa tao. Kay Apostol Pablo po yon, mga kaibigan. Nangyari po yan kay Apostol Pablo na ang ebanghelyo na ipinapangaral niya ay hindi ayon sa tao. Unawain po natin mabuti ang bagay na ito, mga kaibigan. Ang ebanghelyong ipinapangaral ni Apostol Pablo ay ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Bukod tanging dakilang ebanghelyo po iyan. Ano po itong dakilang ebanghelyo na ito, mga kaibigan? Tamang bautismo po yan. Sapagkat sa kay Apostol Pablo ipinaunawa noong siya ay bautismohan ni Ananias. Kanino po ipinaunawa sa unang pagkakataon ang tamang bautismo? Kay Apostol Pablo po. Siya po ang huling apostol na pinili ng Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo po ang pang-12 kapalit ni Judas. Si Judas po ay nabawas sa 12, so naging 11. Kaya kinuha ng Panginoong Hesukristo si Apostol Pablo bilang pamalit kay Judas upang maging 12. Si Apostol Pedro ay pinangunahan niya ang Panginoong Hesukristo sa pagpili ng ipapalit kay Judas. Kaya ito pong si Apostol Pedro ay Antikristo. Pinangunahan po niya si Jesus Christ sa pagpili ng ipapalit kay Apostol Judas, na ang napili nila ay si Matias, na kahit kailan hindi nirecognize sa Biblia na apostol si Matias. Isang katotohanan at hiwaga na naman po itong sinasabi kong ito sa inyo. Ang binasa na nangyari kay Apostol Pablo, na ang ipinapangaral niya na ebanghelyo ay ang tamang bautismo, mga kaibigan. Ang bautismo yan tungo sa buhay na walang hanggan, sapagkat yung bautismo na lubog sa tubig ay tungo sa pagsisisi. Dalawa lang po yan.
Yung tungo sa pagsisisi, kung bakit tungo sa pagsisisi, upang matupad ang sinabi na nakasulat sa Biblia, magsisi kayo at magbautismo. Kayong mga nabautismohan ng bautismong lubog sa tubig ay nabautismohan na kayo ng bautismo tungo sa pagsisisi. At ngayon, lumabas na po ang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Kailangan po kayong magsisi at magbautismo ng tamang bautismo upang mapatawad ang inyong kasalanan na masamang bautismo. Yan po ang katotohanan na sinasabi ko po ngayon sa inyo na nanggaling po sa Espiritu Santo ang itinuturo ko sa inyo, hindi po galing sa mga tao. Pero itong si Brad Eli Soriano, pangahas. Inangkin niya na yon, sa pagkatapos ikinakaila naman ng kanyang gawang bautismo ang Diyos. Sino itong si Brad Eli Soriano ngayon, mga kababayan? Magnanakaw ng salita ng Diyos, kaibigan. Inaangkin niya na yung salita na yun, samantalang yung gawa hindi naman ipinagkaloob sa kanya. Tandaan po natin yan. Pwede po ninyo akong balikan at pag-usapan natin ang tungkol sa bagay na yan. Hanggang dito lamang po muna tayo. Upang hindi po tayo mainip sa sobrang haba ng video. Ang nais ko pong gawin ay kung maaari po sana ay bawat video na i-upload natin ay hanggang maximum lang po sana ng 30 minutes upang nang sa ganun ay hindi po tayo maiinip. Dahil pwede naman po natin balikan or hanapin yung mga iba't ibang uri ng mga bagay-bagay na ating pag-aaralan. Kasi po, pagka masyadong mahaba ang ating video, ang kadalasan ay iniiwanan na lang na hindi na tinatapos. Yan po yung mga naiinip na dahil mahaba, o yung mga iba naman po ay may mga gagawin. Kaya iniisip ko po na hanggat maaari ay hanggang 30 minutes lang po muna ang aking mga gagawin. Maliban na lamang po kung hinihiling po ng pagkakataon. Marami pong salamat sa inyo. At sana ay gabayan po tayo ng Panginoon Diyos sa ating pagsasaliksik ng katotohanan. Marami pong salamat sa Diyos. Amen.